nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng ng statement. ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa ang kaya-kayang ibigay Dahil nun. sa dami naman ito. Dadagan ang Lito News Update. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. May sentimiento kasi, Sen, yung 18 dating sundalo. Ako lagi ko sinasabing dating sundalo kasi nililinaw pala ito ni Attorney Levy Baligod na yung 16 doon ay tauhan ng Marines pero meron natang 2 o bilang na hindi dating sundalo. Sabihin mo na lang na ex-soldiers. Yan, opo, 18 dating sundalo. Pero ngayon po, iba tinatawag na 18 kargador, 18 bodyguard, 18 tagabuhat ng maleta, At pagkatapos, ito po ay sinang-ayunan pa ng mga tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng ating bansa, AFP, at saka ng Philippine Marines. Hindi, mali ka doon. Opo. Ang nagpasimula ng initiative para hindi sila kilalanin na ex-Marines o Opo. ex-soldiers ay yung mismong Armed Forces of the Philippines. Ang AFP po mismo. Nabasa ko sa dyaryo Oho. Ang kanilang panawagan ay ipinadala sa mainstream media. Okay. Opo. So, ngayon, kaya Huwag ka makikita tawagin mo, ganun. Oho. basahin mo lahat ang mga column sa sa mga dyaryo ngayon. Opo. Nang dahil sa pakiusap na 'yon, ay hindi na nila tinatawag na ex-Marines or ex-soldiers. Ex-soldiers, opo. Kung hindi, tinatawag silang... ngayon, makikita mo. Ex-bodyguards na. May nakalagay. Ang tawag. Mga bodyguards, bagmen, Maleta man. Kargador, maleta Kargador. man. Opo. Sa mga kapatid, ang media, ito wala tayong inaakusan dito kasi basahin ninyo yung dyaryo ngayon. Opo. Ipinadala ang pakiusap sa media mismo. Opo. Yun pala Sa mga napakita kapatid, sa TV. yung media, Oh. ay tinanggap niya yung pakiusap. Siyempre po, yun ang report. Ngayon, ang medyo mabigat ngayon dito, yung pagtawag sa kanila, parang may pag-aaglahi na Kanina narinig ko sa mismo, dun sa kanilang illegal na hearing, tinawag silang kargador. Yan, opo. Kuya Ben, halimbawa ikaw ay isang dating public teacher na malakas ka pa naman at makakapaghanap buhay ka pa. Pinili mo halimbawa na sa pagiging private mo na, hindi ka na public school teacher. Nag-tutor siya halimbawa, no? Nag-tutor ka halimbawa. Yan, Pero hindi ka na public school teacher. Hindi, kahit hindi tutor, halimbawa, naging ahente ka ng insurance. So, Yan, opo. Sapagat may kakayahan pa naman Ngayon, halimbawa, yung insurance mo, halimbawa, nalagay sa isang hindi magandang pagsiservisyo. Oho. Nakasangkot ka ron. So, yung bang pagiging teacher niya, nakasama lang naman, wala naman siyang kasalanan. Yung may kasalanan siguro, yung kanyang pinagsisilbihan. Opo. Katulad nitong mga, ako sinasabi kong ex-soldiers. Dahil sundalo naman sila, nagalay ng buhay nila. Oho. Ang makikita mo kagad dito na hindi na balanse, yung pinagdideliveran nila ng maleta, hindi man lang nila, Hindi kinundi na. walang pagkukondena. Opo. Takot na takot silang kondenahin yun. Samantalang ang mga maleta, sinasabi na nga ng mga taong ito, ay dinala doon sa mga bahay na yon. Oho. At mga iba pang mga pasilid na pag-aari nila. Oho. Wala ka man lang nakita, nung nag-hearing kami noong June 4,
Ang tanging pinakita nila kinabukasan, Kuya Benny, ay yung litrato na nandun sila sa session hall. Oho. Kahit isang salita na sinabi ng mga 18 na mga ex-soldiers, hindi na print sa dyaryo. Oho. Ang tanging contribution lang ay yung litrato. Nandun nga sila sa banner. Photo Pero release. litrato lang. Ang tawag doon, Kuya Ben, yung photo release, no? Photo release na lang. Photo release. So- Photo ops. Oh. So, may photo release sa Kuya Benny. Jen. Pero yung pinagsasabi nila doon, kahit isa, walang na-print. Walang storyang nabasa lumabas. ang mga tao. Ngayon, inaaglahi sila ngayon, para bang naging masama sila, samantalang hindi naman nila alam na gano'n ang magiging kahantungan ng kanilang trabaho. Hindi nila pinili ng gano'n. Ang akala nila, bodyguard o kung ano man ang gusto sabihin, gwardiya. Sapagkat, alam mo, kapag ka ikaw ay member ng army o kahit ng armed forces, mandatorily, nagre-retire ka at 56 eh. Opo. Oh. Mandatory retirement At age po yun. 57, Kuya Benny, pwede ka pa magtrabaho. Ay, malakas pa po yun. Oo. Ngayon, pumili sila ngayon ng pagsisilbihan na kaya naman nila. At palagay ko, nasa kanilang skill naman yung gawain na yun ng Opo. maging bodyguard o kung ano man. Bigay proteksyon. Oh. Bakit inakala ba nila na pagdating ng araw, gagamitin pala sila na silang magdadala ng mali-malitang pera sa kanilang pinaglilingkuran? Oho. Na nung magpasya sila na ito, ibulgar nila, sila pa ngayon ang nalagay At kinukundin na pa ng sa kanilang masamang sitwasyon. sitwasyon. Oo. Itong pinagbigyan ng pera, itong pinaglagakan ng mali-malitang pera sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang nila pinuntirya. Oo nga, no? Dito mo ngayon makikita, sabi ko nga sa'yo, Oho. paano natin ngayon bibigyan ng magandang pagpapakahulugan o paano natin ipaliliwanag ang totoong nangyayari sa ating bansa? Oho. Kapag ka yung pagtingin mo sa isang pangyayari ay talagang iba ang naratibo. Oho. Yung nagdadala, ang kinundihan mo, yung pinagdadalhan mo, hindi man lang nakundina. At saka yung nag-utos. Alin ba yung masama ang ginawa ko sakasakali? Yung nautusan lang na magdala, Oho. dahil siguro sa tungkulin nila, kasama na rin doon sa kanilang Trabaho, kaya sila obligasyon. sumusweldo. Yes po, oo naman. Bakit yung tagadala? Oo. Ba't yung pinagdadalhan At saka yung ng nag-utos. sari-saring pera na ninakaw, na pera ng bayan, wala man lang silang binabanggit. Oo nga, no? Sana man lang may nagsabi, mag-umpisa sa House of Representatives. Yung kung sino man ang katagapagsalita ng House of Representatives, pwede po bang wag na nating tawaging honorables ang mga congressmen? Lalong-lalo na po yung nababanggit na dinalhan po ng maleta. Nako, magagalit po yun, Sen. Oo, Away yun. pwede kaya pwede kaya, kapag yung kaya ay ipinakiusap sa media, tatanggapin kaya ng media? Oho. O, bigyan natin, tingnan ninyo, balansihin natin. Opo. Balansihin natin. Oho. Tsak yun, siyempre, hindi pa, magagalit yung mga honorable congressmen natin. Kasi nga, paano ngayon ang standard natin? Ano pa pamantayan natin? Yun, Yung bang nagdala o yung pinagdalhan? no. Ang O mas yung nakagawa. nagdadala. Yun nga, yung nagdadala. Yun ang kinundin eh. Ang kinundin na yung nagdadala. Yung pinagdalhan, hindi man lang binanggit. Kaya pala, Wala man lang sinabi. Kaya pala, Sen, kanina, nang nagsimula, nung na-ambush interview si Attorney Baligod, yun ang kanyang pinahayag, nagsisintimiento daw yung 18 former soldiers sapagkat bakit daw ganon ang pagtawag sa kanila? Masyado niya silang inaaglahi, dinadown. Masama ba niya yung ginawa namin na kami nagbulgar para sa taong bayan na doon sa nalalaman namin? Ayaw Akala pa ko nga ba- sabihin nga na bayani. Oh, yun. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Yung bang ginawa nila, hindi po ba nasangkot po sa peligrong kanilang buhay? Oho. Masasabi ba nyo na yung ginawa nilang pagbubulgar na yon, yung halos silang lahat ay naging whistleblower, yun ba simpleng gawain po yun? Oho. Hindi ba nalagay sa panganib ang buhay nila at ang buhay ng pamilya nila? Ay, tsak po yun. Pagkatapos pag tinawag mo silang bayani, alang-alang doon sa kanilang sakripisyo na ginawa nila yon dahil gusto nila na maayos nating maisagawa ang isang tapat na pag-iimbestiga para sa ganun mapanagot natin ang lahat ng may kasalanan. Yung ba sa inyo po ay hindi kabayanihan? Oho.
Sabi pa naman ng mga sundalo daw nagtrabaho lang kami, gusto namin ng marangal na hanap buhay Tapos nung ganito pala inutusan kami na inutusan masama pa pala. Kaya nga hindi Ang rin ginawa nila nakaya Hindi na rin nila nakaya Oho. Mabigat po yung pangyayaring ito. Pagkatapos sasabihin pa sila na binigyan lang sila Oo. ng ganitong kalaking pera. Nanggaling ka mismo sa NBI director. Ayun na nga po, oo. O sige, palagay natin. Palagay lang ito, Jen. Opo. Pinagbibigyan daw ng tigli 5 milyon Opo, yung isang 18 ex-soldiers. Oho. Ito, lohika na naman ito, mga kababayan. Kailangan mabilis po kayo. Lohika lang ito. Oho. Yun po bang 5 milyon hindi kayang tapatan ng higit sa 10 beses ng mga pinagdalhan ng maleta? Kakayanin ba kaya bang talunin ni Mike Defensor kung ang pag-uusapan lang ay, sige. Halimbawa, sabi ni Mike, bibigyan ko kayo ng tigli 5 milyon. Gumawa kayo ng Ng statement. ng statement. Opo. Yung nabanggit na mga statement, wala ba silang kakayahan na mag-offer din ng 10 higit o higit pa? Mas higit pa, kaya-kayang ibigay ho Dahil nun. sa dami ng maleta. Lohika lang, lohika. Aha. Huwag na po nating ibase sa mga sitas ng mga kung ano-ano, mga jurisprudence, mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Lohika lang. Oho. Hindi nila kayang tapatan yon, yung maleta na yon. Nako. Oho. Higit pa doon ang kaya nilang gawin. Kaya Sen, no? nga Oho. Nako. At saka, Kawawa naman sila kaya natin binabanggit ito. Sa aking palagay, nagkusa sila, dala na rin siguro ng kanilang kagustuhan na ibawi ang taong bayan. Naisip din nila masasapanganib sila. Kagaya ngayon, itong kalagayan nila ngayon, maaari silang makulong lahat na kung ano yung ginawa kay Gutesa. Totoo po. Yun din ang gagawin. May president na ito Oho. Pero kahit ganun, nasasalamin nila na malalagay sila sa katakot-takot na problemang legal at kung iba ay pananakot at lahat na. Pero nagpasya pa rin na gawin nila ito Oho. Pagkatapos, makikiusap ang armed forces, huwag nyo nang tawagin na ex-marines. Mabigat yun, ano? Di ba? Oho. Dapat nga, pinurteksyon. O kaya naman, ang ako statement doon, Kuya Benny, no, Sen, yung mga kababayan natin dyan, huwag nyo nang kuning bodyguard. Diba? Siguro yung mga dating sundalo, kung gusto talaga nila. Diba? Pero ang ibig ko lang sabihin, para bumalanse naman, dahil sa lohik ang pinag-uusapan natin, yung nagdadala, ayaw na nilang ipatawag ng ganon. Opo. Paano yung pinagdalhan? Honorable po yun. Hindi ba mas masahol yung mga yon? Yun na nga, yun na nga. Bakit wala man lang magkusa naman? Doon sa ahensyang kinabibilangan naman itong mga pinagdalhan na ito. Alam naman ninyo kung sino-sino kayo. Oho. Bakit nagpapatawag pa kayo ng ganyan? Di ba pwedeng palitan na rin yun, Kuya Benny? Pero ang sa atin, ang benefit of the doubt natin dito, no? Ayaw nila ipatawag na dating sundalo, dating marinito, para lang maiwasan na kumulo. Aha. Na kumulo yung dugo ng ating mga kasundaluhan. Dahil nga naman Makati sa pandinig nila na dating Marines involved sa ganyan at dating Marines yung nagdi-deliver pa ng pera. Aha. Di ba? So, of course, protection din yan para sa seguridad ng bansa na wag natin babanggitin yung Marines. Wag. Ano na lang. Pero hindi natin may tatalikod Hindi mo maitatatwa na talagang dating sundalo yan. Kaya Dating nga, Marine yan. Bakit mo itatatwa yun? Lalo na nagpasya nga sila na magsakripisyo kahit alam nilang malalagay sila sa alanganin dyan. Yung nangyari kay Gutesa, higit pa dyan ang mangyayari sa kanila. Pero nagpasya pa rin sila. Alang-alang sa kagustuhan nila na maayos natin ang problemang ito. Na ito naman ang talagang inaharangan. At dapat nila talagang harangan siguro dahil ayaw nila talagang makita at makilala kung sino-sino sila.